tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Siguro kaya ninyo napangasawa si Tata Meloy. Dahil magaling kayong magpatawa. Ay nako, sinabi mo. Sa itsura kong ito, nako, malabong liligawan ako doon. Pero dahil sa galing kong magpatawa, na-inlove siya sa akin. Ang dami-dami kaya niyang nililigawan noon. Panay magaganda. Pero ako ang winner dahil ako ang kanyang pinakasalan. Siyempre naman naman ang maganda. Kung may pera, kung lagi namang seryoso ang mukha. Hindi mo ba? Ay, oo. Ay, siya nga pala, Carlo. Oh? Hindi sa nakikialam ako, sa personal mo. Pero gusto ko lang kasing malaman kung may nililigawan ka na ba. Ay nako, Aling Claring. Ayan na naman kayo Mabuti na lang. Wala dito si Inay. Kung hindi, pagtutulungan nyo naman akong dalawa. Ay, sa bagay, bata ka pa naman Kaya tama nga ang ginagawa mo. Huwag ka munang manligaw dahil marami pang babaeng pwede mong makilala. Tulad ng anak ko. Ho? Nababaitan kasi ako sa'yo at kung ako lamang ang masusunod, gusto ko ikaw na ang mapapangasawa ng anak ko. Kaso, hindi ho ba may nobyo na ang inyong anak? Si Lani? Oo nga, pero hindi pa naman sila kasal Kaya pwedeng-pwede mo pang maligawan ng anak ko. At matutuwa nga ako kung isa ka sa mga manliligaw sa kanya. Aling Claring? Oo, gusto kitang maging manugang dahil gusto ko na ang makakasama ng anak ko habang buhay ay yung tunay ang pagmamahal sa kanya at hindi dahil lamang sa material na naibibigay nito sa kanya. Sila nga siguro ito. Makikita ng babaeng ito. Nangako siyang ititreat ako. Yun para i-engineer lamang pala ako. Umuwi. Kayo pala, Tita Claring. Sila ni. Hindi pa siya umuwi. Ganun ba? Siya nga pala. Iniwan ba ng anak ko ang pera na sinabi kong iwanan sa'yo para pick upin ko dito? Hindi ko pa kasi nababanggit sa kanya dahil hindi pa siya umuwi. Bakit? Wala ka bang cellphone para sabihin mo sa kanya? Lobat kasi ang cellphone ko. Lubat. Paanong malulubat yan naririto ka lang sa bahay? At hindi mo ba pwedeng i-charge? Abay, ilang oras nang nakakaraan bago ako pumunta dito Ano ba naman yung sabihin mo sa kanya para maipadala na sa kanyang kapatid? Teka nga muna, hindi mo ba ako patutuloy Kung po kasi, tita, paalis na rin po ako ngayon. Wala akong mag-aasikaso sa inyo. Hindi naman ako magpapaasikaso Gusto ko lang magpahinga. Kayo po, kung gusto ninyong tumuloy muna. Tuloy po kayo at ako'y lalabas na. Wag na. Nakakawalang ganang pumasok sa bahay ng anak ko na hindi man lamang ako maalok tumuloy. Bakit ba ganyan ang mukha mo? Mula nang dumating kay hindi na maipinta yung mukha mo. Paano naman kasi? Hindi man lang ako inalok patuloyin ng manugang mong hilaw?
Akalain mo, sa pintuan lamang kami nag-usap? Hindi man lang ako inalok ng tumuloy kayo. Samantalang bahay naman yon ni Lane. Oh, si Roger naman palang pinagpuputok ng bolse mo. Akala ko kung ano na. Ano ka ba? Baliwala lamang ba sa'yo ang pag-ugali ng mukong na yun? Abay, ano ka ba namang, Clareng? Para ka laging naninibago eh. Ang tagal-tagal ng issue yan. Pero ayan, silang dalawa pa rin ng magkasama. Ilang beses na nating pinagsabihan ng anak mo na layuan ng lalaki yun. Pero anong nangyari? Tingnan mo. Pinatina pa sa bahay niya. Ibig lamang sabihin yan, mahal na mahal niya ang anak natin. Wala na tayong magagawa dyan sa bagay na yan, kundi tanggapin ang desisyon ng anak mo. Kung ikaw ay baliwala sa'yo ang pag-uugali ng lalaking yon, ako hindi. Anong gagawin mo? Paghihiwalayin mo yung dalawa. Sino naman kaya ang masasaktan? Anak mo rin. Hindi ba tayo mga magulang rin ang masasaktan at maapektuhan kung makikita nating nasasaktan yung anak natin? Kaya tanggapin na lang natin. Hayaan na lamang nating sinasaktan niyang anak natin. Ay bakit? Sinasaktan ba ng Roger na yun si Lane? Ha? Sinaktan ba siya si Lane? Bay, ng babae ba si Roger? Yung ba yun? O kaya sinaktan niya ng pisikal, ganun ba? Hindi naman. Wala namang nasasabi sa akin yung anak mo na nambababae si Roger. O pisikal siyang sinasaktan. Ang akin lamang, baka kako sa mga susunod naman pala hindi pala sinasaktan ni Roger Kala ko sinasaktan ni Roger si Lane. Hindi naman pala. Huwag na natin pag-usapan yan. Kapag sinaktan niya yung anak natin, talagang ako mismo ang makakaharap ng Roger na yon. Himala. Naririto ka ngayon sa bahay. Anong himala ang pumasok sa isip mo? Hindi ka pumasok sa trabaho mo? Day off ko ngayon, Itay. Kung umalis ka na kasi sa trabaho mo, abay sobrang napapagod ka na. Itay, pagtataludan pa naman natin yan. Nungkol sa trabaho ko. Umalis ka na kasi sa trabaho mong yan at ikaw na ang mamamahala sa resource natin. Ano? Aalis ako sa trabaho ko? Itay naman, pinagtapos niyo pa ako sa pag-aaral ko kung buburuhin niyo lang ako sa resort na yon. Pinagtapos ka namin ng pag-aaral dahil karapatan mong mag-aral at obligado kaming pag-aralin ka. Pero hindi ibig sabihin na pababayaan namin ng resort dahil ang totoo. Pangarap namin ng inay mo na makita namin ikaw mismo ang namamahala sa resort na pinagsikapan naming linangin ng inay mo. Pero Itay, alam naman ho ninyo na nasang gusto kong course ko noon. Mahal mo nga ang trabaho mo. Pero ang trabaho mo ba'y mahal ka? Tignan mo nga yung itsura mo. Abay, 28 ka pa lang pero nagbubukhang 40 ka na. Itay, palagay ko nagugutom na kayo. Tingnan yung oras Mag-aalas 12 na ng tanghali. Mabuti pa siguro maupo na kayo doon sa lamesa. At maghahanda na po ako ng panghapunan natin. Ano ba naman to? Traffic na naman. Hindi na katulad ng dati na dire-diretso ang biyahe. Ngayon, naabutin ka ng 1 oras sa daan. Kailan kaya mawawala ang traffic na ito? Pagwawala mong bumili ng sasakyan ng mga tao,
Tingnan mo. Mawawala yung traffic na yan. Pilusupo ka pa. Pwede ba yun? Ikaw nagreklamo ka ng traffic dami-daming sasakyan, Natural, magkaka-traffic yan. Anong oras pa tayo makakarating sa palengke nito? Bakit ka ba nagmamadali? Makakarating tayo sa palengke. At kailan pa? Pag nagsimula na at nagtapos yung teleserye na inaabangan ko sa Ayun! Sinasabi ko na nga may kinalaman na naman sa teleserye. Pagmamadali mo yan teka nga't makalabas nga ng sasakyan. Ha? Oo, saan ka pupunta? Total, malapit lang naman dito ang palengke. Ha? Lalakarin ko na lang. Prutas lang naman ang bibilin ko Kaya doon na lamang ako maghihintay sa paradahan ng jeep na malapit sa tindahan ng prutas. Doon mo na lang ipark. Kaya doon na lang kita hintayin. Wag na. Baka mamaya mag-green na sayang. Matagal pa yan. Sige, doon lamang kita hintayin sa sinabi kong lugar. Nako. Clareng! Nako, hindi na ako narinig. Nag-green na ang traffic light. Teka, Nako, Clareng! Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita, nadama ko ang... Melo, Asawa ko, narito tayo sa Meloy. loob ng ospital. Maliligtas ka. Magpakatatag ka. Naririto lamang kami ng anak mo. ang anak ko. Gusto kong makita ang anak ko. Oo, tinawagan ko na siya. Darating na ang anak mo. Darating na siya. Ikaw ba si Roger? Sino ka? At bakit mo ako kilala? Daddy ako ni Lani, kaya nababanggit ka niya sa amin. Kayo ho ba? Bakit po? Hindi mo ako pwedeng patuloyin sa loob para dyan na lang tayo makapag-usap sa loob. Palis na po kasi ako at walang tao dito na maiiwan sa bahay. May pinapakuha kasi ang anak ko sa loob ng bahay. May pinapakuha sila sa loob ng bahay? Na ano? Sa isa niyang bag, nakalagay ang kanyang ATM. Pinapakuha niya. ATM niya? Pinapakuha sa inyo? Budol-budol ka yata Pinapakuha sa iyo ang kanyang ATM? Membro ka yata ng budol-budol ka Hindi nga? ako miyembro ng budol-budol gang. Pinapakuha nga lamang niya sa akin yung nasa isang bag niya. Yung ATM. Nasa downtown siya, kaya hindi siya makauwi para kunin ang kanyang ATM. Kaya ako na lang daw ang kukuha. At para ano? Para ibigay sa inyo ang kanyang ATM? Nadisgrasya kasi ang asawa ko. At ang anak ko lamang ang pwede naming lapitan. Kaya parang awa mo na. Kunin mo lang kanyang ATM sa kanyang bag para maibigay sa amin. Dahil yun ang sinabi sa akin. Kung siya talaga ang nagpapakuha, bakit hindi niya itinawag sa akin o itinix man lang sana? Nakalimutan na rin siguro. Dala ng matindi niyang pag-aalala sa kanyang ina. Inalulungkot ko. Pero hindi ako naniniwalang ama kayo ni Lani. Sa itsura mong yan, yagit ka. Kung gano'n, may pera ka dyan. Kahit 1,000 lang sana, pambili namin ng gamot.
Sakaling wala sa loob ng ospital ang iisita nilang gamot. 1,000? Oo. Kahit 100 lang. Wala ako. Kahit 10 piso, hindi kita bibigyan. 1,000 pa kaya? Umalis ka na nga rito. Asa iba ka na lang mamalimos. May diskarte ka lang yata ng pera eh. Pang-iistorbo ka pa. Alis na! Kumusta? Nahanap mo ba ang tirahan ng anak mo? Nasa ibang lugar ang anak mo. Ganun pa man, ipanatag mo na ang kalooban mo. Okay na ang lahat. Anong ibig mong sabihin? May nagmagandang loob na tulungan tayo. At siya na raw muna ang bahala sa lahat ng bayarin dito sa ospital. Ha? May nagmagandang loob. Oh, kawawa na talaga tayo. Nasaan ba ang anak ko? Huwag ka munang mag-alala para hindi makasama sa kalagayan mo. Ikaw naman kasi, lumabas-labas ka pa ng sasakyan. Ayan tuloy. Naadaplisan ka. Mabuti na lang at hindi ka napuluhan. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka dyan. Ano ka ba naman? Nakarate na nga ako pagagalitan mo pa ako. Paano naman kasi ang tigas ng ulo mo? Pasalamat ka nga at nakita ko ni Carlo. Carlo? Oo. Sinong Carlo? Si Carlo na anak ni Juan. Yung mga anak ng kapitbahay nating si Sergio. Ah, si Carlo? Oo. Mabuti na lang at nakita ko sa kalyeng naglalakad na nakitang aburido ako. At nang mabanggit ko sa kanya, kalagayan mo, biglang kinuha ang wallet at inabusan ako ng 10,000. Kaya may binigay ako sa ospital bilang paunang bayad dahil kung hindi, baka hindi ka nila tatanggapin para i-confine sa ospital na ito. Ano ka ba naman? Bakit hindi mo binigyan kahit 1,000 lang ang daddy ko? Sinabi na ngang na-ospital ang mami ko, pero bakit hindi mo binigay sa kanya ang bag ko? Oh. So, totoo nga pala na daddy mo ang lalaking kumukuha ng ATM mo? Oo, hindi ba't yun ang sinasabi ko sa'yo? Nasa ibang probinsya ako ng time na madisgrasya ang mami ko. Hindi pa natatanggap ni daddy at mami ang kanilang posisyon. Kaya walang-wala sila sa araw na yun. Hindi mo naman siguro ako masisisi. Hindi ko kilala ang daddy mo sa personal eh. Malay ko ba kung nagpapanggap lamang siyang daddy mo? Miyembro pa ng budol-budol gang. ATM mong kinukuha eh. Hindi lamang ilang libo ang laman ng ATM card mo. Tapos pagkatiwala ko sa hindi ko kilala. Oo na, pero sana naman binigyan mo na kahit 500 lang para may nagastos sila ng araw na yun. Pasensya ka na. Napagkamalan ko siyang nanloloko lang. Siya nga pala. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko eh. Bakit ba hindi ka na naman sumipot sa date natin? May pang ilang beses mo na akong iniindyan sabihin mo lang kung nagsasawa ka na sa akin. At madali naman akong kausap. Roger, Nakakita ka na yata ng mas gwapo sa akin eh. At pinagpapalit mo na ako. hindi totoo yan. Alam mong mahal na mahal kita at ikamamatay ko kung mawawala ka sa akin. Kung mamatay ko kung mawawala ka sa akin. Bakit mo natiis na hindi ako siputin? Gutom na gutom ako kanina. Hindi naman ako makabili ng pagkain dahil wala naman akong dalang pera. Paano kasi? Nangako ka na ititreat mo ko. Kaya hindi ko dinalang wallet ko. Ano nangyari?
Ginutom ako sa mismong araw ng kapanganakan ko. Pasensya ka na. Talagang hindi ko lamang mahindian ng... Oh, sino naman kaya ang tumatawag na to? Gabing-gabi na. Baka lalaki mo yan. Anong lalaki? Matino itong nobya mo, ano? At para sa akin, ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Hello? Opo. Opo, Daddy. Pupunta na po ako dyan. Tinawag ako ni Daddy. Pinapapunta ako sa ospital. Gising na raw si Mami at gusto akong makita. Hindi ka aalis. Ano? At bakit? Dahil gabing-gabi na. Kailangan ako ng mga magulang ko. Lalong-lalo na si Mami. Bakit? May magagawa ka ba para gumaling ang mami mo? May magagawa ka ba? Roger! Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, Makakalis kaya si Lani? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.